Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa ating pagpapatuloy po. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong mag-shoutout sa ating mga kapatiran dyan na namimiss na natin. Sa bahay po nila Sis Rina at kay Papa Lon, kay Papa Joseph and kay Sis Mai, Bro Sherms and kay Clars, Bro Darren at kay Sis Ara po. Pati po sa bahay nila Sis Arlene, Bro Johnny Mar at ang kanilang mga babies. Kila Sis Beth at Kuya Jun, kasama sila Jared at Nini Shasha. Kay Sis Des po na matagal nating namimiss. Kay Dipesh at kay Chuchu. Kay Tita Lydia po na nasa Pinas. Kay Sis Mary Ann na Queen TikTokers ng Jilib. Kay Sis Rachel, kay Bro Jeben at family. Kila Bro Gilbert, Bro Yuri at sa lahat po ng mga buo-buo ng God Disabled Ministry. Siyempre, shoutout din natin sila Pastor Nilda at Pastor Eman. Salamat po sa pagtanggap sa atin. At sa lahat po na mapapadaan at manonood ng live stream natin through Facebook. So yun po. God bless po sa ating lahat. And bago tayo po magsimula, gusto ko lang pong magbigay ng konting update mula nung nagsimula ang ating lockdown. So March 12 po, nag-declare ang Kuwait ng lockdown. Nag-stop din po ng transpo ang mga bus. Nawalan po tayo ng biyahe ng mga bus ng mga panahon na yon. March 16, madami ang naapektuhan dahil sa no work, no pay. Kasama na rin po ako doon sa awa ng Diyos. March 16 po yon nangyari at nagkaroon po tayo ng curfew rate sa Kuwait ng 5 p.m. until 4 a.m. Today po, April 17, more than 1 month at madami na nangyari. Congrats po sa bawat isa dahil nanatili po tayo ligtas sa presensya ng Panginoon. Amen. Sabi po nila kapag 14 days na nakaraos ka sa quarantine na ito, ibig sabihin malakas ka. Ibig sabihin malakas ang resistensya mo dahil hindi ka naapektuhan ng virus na ito. So from now on, April 17, more than 1 month po sa loob ng bahay dahil sa quarantine. So, hindi po biro ang magkulong ng 1 month sa loob ng bahay. So, meron pong mga iba't ibang bagay o para makaraos or para malagpasan ang pagkainip ng bawat Pilipino, lalo na yung mga nasa Pinas. Ano-ano po ba yung mga bagay na ginawa nila para malagpasan yung time dito na na-quarantine sila sa loob ng kanilang pamamahay? So, nakikita po natin sa Facebook, may mga lumalabas na challenge kung sino po yung mga mahilig mag-Facebook dyan. Makikita nila at makaka-relate sila rito. Na nakita nila sa mga Facebook challenge, may lumalabas po sa ating mga Facebook na mga ganyan. 2-post hair challenge. Yung ipopost po natin yung maiksi ang buhok natin at mahaba ang buhok natin. Titingnan nila ang mga diferensya doon at pagkakaiba. Sibling challenge. Post nyo, picture nyo ng inyong mga magkakapatid at tignan natin kung sino pinakapangit sa inyo. So makikita po natin ang pagkakaiba ng mga magkakapatid. Next, Facebook puzzle. Bukod po sa mga challenge, may lumabas po na Facebook puzzle. Yung mga ganito po. Yung mga may tanong or may mga sasagutin. Yan na po, nilagay na rin po natin yung sagot para pag dumaan sa Facebook nyo. If you can now move 2 matches like this, ganyan. Nandiyan po, mga lumabas din po. Para lang po makalipas ang mga araw, mga oras na nalibang sila sa loob ng kanilang mga bahay. So may mga quizzes din po na lumabas, yung mga ganyan, addition. So, yung mga mahilig sa math, napagana nila yung kanilang mga isip habang nasa quarantine sila, habang nasa loob sila ng kanilang mga bahay. Bukod po dyan, movie marathon. Nakarelate tayo dyan dahil mahilig po tayo mag-movie. Alam natin yan at mahilig tayo sa mga movie. Pero nagtaka po ako dahil luma na rin naman po yung Titanic, pero bakit nag-trending po siya? Sa Pilipinas po, nakita ko lang po sa Facebook, bakit nag-trending yung Titanic na yan? Luma namang movie. Yung pala, pagbasa ko po doon sa comment, nakita ko, hinahanap nila si Enrile. Ang sabi po nila, si Enrile daw po ay isa sa mga survivor ng Titanic. So ewan ko kung totoo or kalokohan lang. So ang dami po nag-comment doon. So sobrang tanda ni Enrile, kasama siya sa Titanic.
So next po, ang TikTok. Ito, masyadong nag-boom po sa Pilipinas tong TikTok na to. Marami pong nainganyo at marami ring mga bashers or something na nagko-comment na konti na lang at mapapa-TikTok na sila. Actually, wala namang masama sa pag-TikTok as long as wala tayong nasasagasaan tao or wala tayong ginagawang masama, di ba? So, yung iba po ayaw pong mag-TikTok. So, anong ginawa nila? May nakita rin ako sa Facebook na ganito. Sineperate nila ang 3-in-1 coffee. So, ganito po, ginawa nila habang sila ay nag-quarantine. Tita Janet, shoutout sa'yo. Hindi mo ba na-separate ang 3-in-1 natin dyan? Yan po, success at napag-separate nila ang 3-in-1 coffee. Actually, it's a joke, pero di ba, ang Pilipino kasi masyadong malikain talaga eh. Gagawa sila ng paraan para lumipas yung oras, lumipas yung mga time nila na nandun sa loob ng bahay habang quarantine. Ito po ay mga simpleng bagay at mga bagay dito sa mundo na magagawa natin, pero may gusto po si Lord na ipagawa sa atin habang tayo ay nasa loob ng quarantine o habang nasa lockdown po tayo. So, bago po tayo magsimula, let's pray. Yes, Lord, salamat Panginoon sa pagkakataon nito. Panginoon Lord, na kami narito upang makapag-aral ng inyong salita. Panginoon Lord, bagamat kami ay hiwa-hiwalay, Panginoon, sa time na ito, Lord. Alam namin, Lord, na kami magkakasama at magkabukulod pa rin ang aming mga puso sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Hindi po magiging hadlang, Panginoon, ang sitwasyon na ito, Lord, upang kami magpatuloy na magpuri, magpagamit sa inyo, Panginoon Lord. Higit sa lahat, magbahagi ng inyong salita sa ibang tao, Panginoon Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord. And maging sa mga tao na makakapakinig ng mensahe niyo, Panginoon Lord, kayo lamang makita sa buhay ng inyong lingkod. Panginoon, at sa mga dadaan sa live stream ng JJM, Lord, ay dalangin namin na mapagpala at may bless, Panginoon, sa mensahe ninyo sa araw na ito. Maraming salamat. Kayo na po ang bahala, kayo na po ang manguna hanggang sa matapos ang aming gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yo. So, ito po, yung mga pinakita natin kanina is mga example lang ng mga ginagawa ng tao upang maibsan yung kanilang pagkainip, kanilang panahon sa loob ng lockdown na ito. So, may pinapagawa si Lord sa atin na mas mahalaga. So, bago tayo magpatuloy, sa mga makakadaan po sa ating live stream, pwede nyo pong i-type yung mga prayer request nyo, and then later po, i-check po natin yan at isasama natin sa mga prayer list natin at may papanalangin natin. So, let's continue. Ang title po ng ating lesson is Do Lockdown During Lockdown. So, meron palang special at meron pang mas kapaki-pakinabang na magagawa habang nasa lockdown tayo, nasa time tayo ng lockdown. So, let's start. Sa letter L, listen to God's voice and reflect. Amen. This time po, kailangan nating, siguro po nananalangin tayo dahil alam natin sa kalagitnaan ng ito, wala tayo ibang malalapitan kundi ang Diyos lamang. Amen po ba? So, kailangan natin, pagkatas natin manalangin, hindi lang doon natatapos yun. Kailangan pakinggan natin kung ano yung gustong sabihin sa atin ni Lord. Sabi diyan, God promises that we can gain wisdom and understanding when we listen to Him. So, kapag nakinig pala tayo, makakakuha tayo ng wisdom and understanding diyan. No? Hindi lang pala kailangan pag nanalangin tayo, hanggang doon na lang. Kailangan pala natin makinig. Dahil may promise si Lord na gustong sabihin after nating manalangin. Sabi po sa Proverbs 2:1 and 2, My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes po, sa Proverbs 2:6, For the Lord give wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding. So tunay nga po na sa Panginoon lang pala talaga nagmumula yung wisdom and understanding na kailangan nating maintindihan sa panahon na ngayon. Sa kalagitnaan ng mga nangyayari sa atin, may mga bagay na gustong sabihin si Lord sa atin. Pero
hindi na natin naririnig yan, hindi natin napapansin. Dahil ang alam lang natin na kapag nanalangin tayo is hanggang doon na lang. Naghihintay na lang tayo ng result doon sa prayer natin na walang imposible, yun lang yung pinangawakan natin na walang imposible sa Diyos at gagawin niya yung kung ano man yung panalangin natin. Pero kailangan pala nating makinig. So sabi po rito sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So marami po sa atin nagiging ganito, nagiging fool dahil gusto lang po natin na makuha yung sagot dun sa ating prayer, pero pagdating po sa instruction, nahihirapan po tayo. Dahil pagdating sa instruction, ayaw na ayaw po natin yun. Ang gawin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Dahil gusto lang natin yung automatic na marireceive na natin answered prayer agad eh. So, ano po ba ang pagkakaiba ng knowledge at wisdom? Kasi sa mga panalangin po natin, lagi natin binibigkas na, Lord, bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom. So parang kung isipin natin is parang almost the same lang, almost pares lang po. Ang sabi po dito, knowledge is accumulation of facts, that data that you have learned about your experience. So ang knowledge po pala is naaaral. Ayon yun sa mga nababasa natin sa libro, nakikita natin sa internet, sa computers, at sa kung saan naman. Ayun po yung tinatawag na knowledge. Kumbaga kung ano po yung natutunan natin base sa ating pag-aaral. Pero ang wisdom po, wisdom is the ability to discern and judge which aspect of that knowledge are true, right, lasting, and applicable to your life. Ang wisdom naman po ay yung kakayanan mo or kaalaman mo doon sa knowledge na natutunan mo kung kapakipakinabang po ba siya or tama. Diba? Pag nabasa nyo, hindi naman po lahat kagaya sa mga news natin, di ba? Magkaka-knowledge tayo sa mga news, pero ang wisdom natin doon nagagamitin kung totoo ba ito or fake news lang. So yun po yung pagkakaiba ng knowledge at wisdom. Next po. God wants us to hear His promises if we listen to His voice. Ayun po yung gusto ng Panginoon. After po natin manalangin, kailangan natin pakinggan kung ano yung sasabihin ni Lord sa atin. Dahil doon niya sasabihin kung ano yung mga promise niya. Example po, sa sitwasyon natin ngayon, kapag kailangan natin ng rest, di ba nanalangin po tayo, Lord, humingi tayo ng tulong sa Kanya, humingi tayo ng gabay. After nun, hindi na tayo nakinig sa Kanya. Hindi natin narinig yung kung ano yung mga promise niya. Kapag nasa sitwasyon tayo na kailangan natin ng rest, dahil hindi tayo napakinig sa Kanyang boses, hindi natin narinig yung Kanyang promise. Kagaya po sa Matthew 11:28, 29, New King James Version. Sabi po dyan, come to me all you have labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Nanalangin po tayo, tapos hindi natin pinakinggan si Lord. Hindi po natin narinig na sinabi niya rito na, I will give you rest, di ba? Dahil pinangawakan na natin yung promise niya na walang imposible sa atin. Tapos, sinabi po nito, take my yoke upon you and learn from me. Dahil meron po ditong instruction na take my yoke dahil po matigas po ang ulo ng karamihan sa atin. Hindi po tayo nakikinig doon at ayaw po natin makinig. Kaya, napupunta tayo sa maling desisyon, napupunta tayo sa mga maling bagay. Next po, when we need hope, sa Matthew 19:26 po. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Marami po sa atin na ganito, kapag nanalangin po, hindi pa rin sila kontento na sa sinabi nila sa Diyos. Nandun pa rin po yung katigasan ng ulo nila na sa ibang bagay pa rin sila umaasa, sa ibang tao pa rin sila lumalapit kapag kailangan nila may mga material silang bagay o mga panalangin sila, may pangangailangan sila. Sabi po dito, with men this is impossible, but with God all things are possible. Dahil po hindi tayo marunong makinig sa instruction o hindi tayo marunong makinig sa boss ng Panginoon,
patuloy pa rin tayo maghahanap ng mga solusyon sa ibang bagay, di ba? Lalo na sa ibang tao. Pero sinabi po dito ni God, with men this is impossible, but with God all things are possible. So, kailangan pala talaga natin makinig sa kanyang boses. When we were worried about our future, ito po, sa sitwasyon natin ngayon, lalo na sa mga naapektuhan ng no work, no pay, masyado pong mabigat yung isang buwan na walang trabaho, walang sahod. Diba po? Kung mag-isa ka lang sa buhay, siguro po kaya nyo pong madiskartehan yun eh. Kaya nyo pong kaya nyong lampasan yun. Pero kung may pamilya kayo or may naghihintay na padala sa inyo sa Pilipinas, medyo mabigat po. So, nag-worry tayo sa future natin. Paano na kaya sila? So, nanalangin ka ulit at di ka nakinig, hindi mo narinig yung pangako ni Lord sa Jeremiah 29. For I know the thoughts that I think towards you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you future and hope. So sa ibang translation, for I know the plans. So may plano na pala si Lord. So kung narinig mo itong plano to, hindi ka na mag-worry sa kahit ilang buwan pa man yung dumaan sa lockdown na yan, kung ilang buwan or tuluyan ka na mawala ng trabaho, hindi ka na mag-worry dahil narinig mo yung promise ni Lord eh. Ayun na yung panghahawakan mo. So kahit dumating yung ilang buwan or mag-extend pa ang lockdown, hindi ka na matatakot na wala kang kakainin, na hindi ka na matatakot na wala ka ng trabaho babalikan, na hindi ka makapagbigay ng mga sustento mo sa pamilya mo sa Pinas. Dahil alam mo yung pangako ni Lord sa iyo na may plano na siya eh. Bago pa mangyari yan, may plano na siya sa iyo in the future. Amen? Next po. Obey His word. Siyempre, once na napakinggan natin yung voice ni Lord, if we listen to God's voice, we must need to obey it. Amen. Siyempre, automatic na po yun. Kasama na po yun sa ating pag napakinggan natin yung voice ni Lord, kailangan na natin ito sundin. Bakit po? Nakalagay, because God rewards obedience. Nire-reward po ni Lord yung mga taong masunurin. Amen po. So wag po tayong mag-alinlangan kapag may instruction na binigay si Lord at may pinapagawa si Lord sa atin. Di ba? Dahil alam natin na may reward talaga ang mga taong masunurin. Amen. May utos po kayo, Pastora? Because God's rewards obedience. So, sa Genesis 22:19 po, story po ito ni Abraham at ni Isaac. Ito po yung time na pina-offer, sinacrifice tinesting ni Lord si Abraham patungkol kay Isaac. So sabi po, in your seed all the nation of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Bakit po sinabi ito ni Lord sa kanya? Dahil sinunod niya yung instruction ni Lord na ialay yung nag-iisa niyang anak. Diba? What if po, yun po yung pinag-pray nyo ng matagal, diba? Pinag-pray nyo, this situation po, meron po kayo nakuha, example sa trabaho nyo, pinag-pray nyo ng matagal to, tapos biglang nag-lockdown, biglang na-apekton ka na no work, no pay. Diba? Susunod ka ba kay Lord? I-give up mo ba yung pinag-pray mong trabaho ngayon para lang sa kagustuhan ni Lord? Diba? Next po. Kung may reward po ang pagsunod sa Panginoon sa kanyang instruction, meron din pong kabaliktaran yun. And if we not obey His voice and teaching, ito naman po yung kabaliktaran nun. At kapag nag-disobey naman po tayo sa instruction ni Lord, it leads to sin and death. Romans 6:23, very popular na verse po. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Disobedience po. Siyempre po, kapag hindi po natin sinunod yung gusto ng Panginoon at sumalumat tayo doon, mapupunta po tayo sa mga ibang bagay, mapupunta tayo, maglilid tayo niyan sa kasalanan. And alam naman po natin na ang kasalanan, ang kapalit nun is death, spiritual death, na malalayutan naman tayo sa Panginoon. Yan po, kaya walang masama, wala pong gustong gawin ng Panginoon sa atin, kundi sumunod lang tayo sa Kanya dahil nakaredy na po yung reward niya para sa atin.
Wala pong imposible sa Kanya. Kung ano man po yung gusto natin, sabay lang natin ang pagsunod sa Kanya at nakaready na po kung ano man yung reward na para sa atin. Next po, letter C. Call on God's name and be calm. Sa panahon ngayon, sa ganitong sitwasyon, marami pong nagkakagulo sa Pilipinas. Marami pong nagsisiyan. Sa panahon ngayon, in this situation, where or who do we call? Kanino po ba tayo kailangan lumapit sa panahon ngayon? Nakalagay po sa mga government officials po ba, kay President Duterte po ba tayo kailangan? Sa lahat ng nangyayari sa panahon sa Pilipinas, lahat ng sisi nasa presidente. Tayo mga OFW naipit sa ganitong sitwasyon, saan tayo lumalapit? Sa government department, sa OWA o sa DOLE? Sa Pilipinas po, sa mga LGUs na nagbibigay ng kanilang relief goods, or sa mga relatives, friends na nakakangat sa buhay or mapera. Saan po ba tayo kailangan lumapit? Sabi po sa Romans 10:13, "For whoever calls on the name of the Lord shall be saved." Amen. Opo, marami pong may tutulong ang ating gobyerno. Nandiyan naman po sila at thankful tayo dahil ginagawa nila yung part nila upang makatulong sa mga Pilipino. Pero ang totoo po na kailangan nating lapitan, totoong kailangan nating tawagin sa panahon na ito, walang iba kundi si Lord. Dahil kung ano man ang desire ng ating puso at mga panalangin natin this time is walang imposible sa Kanya. Siya po ang magbibigay nun. Hindi po maiksi ang Kanyang kamay, hindi po bingi ang ating Panginoon para hindi marinig yung mga panalangin natin at pagtawag natin sa Kanya. So, this time po, si Lord po talaga ang higit nating kailangan tawagin at lapitan sa mga panahon na ganito. Next po, sa Matthew 8:26. "But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm." Sa mga panahon na ito po, marami sa atin mga hindi na mapalagay. Siguro po, kagaya mga no work, no pay, masyadong mabigat, masyadong maraming aspect ng buhay mo na maapektuhan, hindi lang sarili mo, kundi pamilya mo sa Pilipinas. Dahil sa sitwasyong yun, malilito ka na at magugulang ka na kung ano nang magagawa mo. Kagaya ng pakiramdam or may kahalong takot na rin. Malamang matatakot ka dahil hindi ka makapagbigay, hindi ka makapag-sustento sa pamilya mo sa Pinas. Naghihintay din sila ron. But kagaya po na naramdaman ng mga disciple that time na nasa loob sila ng bangka na bumagyo or lumakas ang hangin, di ba? Natakot po sila. Kanino sila lumapit kundi kay Jesus lamang. At anong ginawa ni Lord? Then he arose and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. Kumalma po yung alon ng mga panahon na yon dahil tumawag sila sa Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, kapag tumawag tayo sa Panginoon, sasabihin niya rin tayo, "Oh, you of little faith," parang, "Why you fearful? Alam mo naman na nandito ako, di ba?" So, ba't pa tayo kailangan matakot? Marami pong, may mga nakakausap din po na sabi parang hindi ka rin naapektuhan sa nangyayari sa iyo. No work, no pay ka, ganyan-ganyan. Wala kang trabaho, paano yung pamilya mo? Ang sinasabi ko na talaga, God will provide po. Talagang kinakalma na lang natin yung sarili natin at pinapaubayan natin yung buhay natin, yung sitwasyon natin kay Lord, di ba? Dahil siya lang talaga, wala na tayo ibang lalapitan talaga. Although may mga ginagamit siyang tao para tulungan tayo, para bigyan tayo ng lakas or para malagpasan natin yung araw-araw. Pero sa lahat-lahat po yun, talagang si Lord po talaga yung nandyan na talagang nakahandang tumulong sa iyo. Kailangan lang natin is call on God's name and be calm. Para talagang paubayan na natin sa Kanya. Psalm 23 verse 4 and 5. Medyo maganda rin po itong verse na to. "Yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Verse 5.
You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my runs cup runs over. Yeah, do I walk to the valley of shadow of death? Diba? Parang sa sitwasyon natin, hindi natin alam po kung hanggang kailan tong lockdown na to, lalo na dito sa Kuwait. Hindi natin alam dahil marami pang lumalabas na balita. Pero kung tayo ay kung tayo may paniniwala at pananalig sa Panginoon, kahit ano pang news ang lumabas, kahit mag-total lockdown pa tayo rito, alam natin na kasama natin siya. Amen. So, ito po, yung verse 5 po, parang nakita ko po dito, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Sa kalagitnaan ng sitwasyon na ito, sa kalagitnaan ng pinagdadaanan natin, nandyan si Lord para mag-prepare ng table para sa atin. Diba? Dito natin masusukat kung gaano tayo magiging faithful sa Kanya or gaano tayo magiging maniniwala sa Kanya na talagang nandyan siya at kaya natin lagpasan lahat na ito. Yun doon po sa you prepare a table before me in the presence of my enemy. Ganun po kalupit si Lord na sa kalagitnaan ng ating pinagdadaanan, mga kaaway natin or mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, nandyan si Lord at sasabihin, anak, upo ka lang dyan, relax ka lang dyan, maghanda ako ng table para sa iyo. At higit sa lahat, ako na ang bahala sa laban na to. Ako makipaglaban sa mga pangyayari na nangyari sa buhay mo. Amen po. Next po. Know the purpose of all this. Everything happened with a reason. Amen. Naniniwala po tayo na lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Pero ang tanong natin, why God let this happen? Amen. Sabi po dyan, because it's written. Sa mga nangyayari, mula start ng 2020, lahat po yan ay nakasulat, lahat ay nagsilbing warning sa atin. Matthew 24:7, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. Kagaya po namang nangyari sa iba't ibang lugar. Ayan po yung ilan sa mga sitwasyon na nangyari sa atin. Ano pa ang dahilan kung bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari ang lahat ng ito? Because God wants us to learn how to trust on Him. Diba? Gusto ni Lord, kaya niya hinahayaan din mangyari ito, gusto ni Lord na sa Kanya lang tayo magtiwala, hindi sa kung anong bagay. Gusto ni Lord, siya lang yung tawagin natin sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kagaya sa Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand, my righteous right hand. Amen? Gusto ni Lord, nasa sitwasyon na ito, na kapag dumanas tayo at dumaan tayo sa pagkakataong ito, gusto ni Lord na sa Kanya tayo dumirekta, na sa Kanya tayo tunay na lumapit at ipagkatiwala kung ano man yung pinagdadaanan natin sa panahon na ito. And another, why God let this happen? Next, God wants us to have more deeper relationship on Him. Amen. Gusto ng Panginoon gamitin ang pagkakataong ito para mas lumapit tayo sa Kanya, para magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon, mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Kaya niya rin hinahayaan ang mga sitwasyon na ito. Sabi sa Psalm 65 verse 4, blessed is the man you chose and caused to approach you, that he may dwell in your courts. He shall be satisfied with the goodness of your house,
of your holy temple. So, amen po. Gusto po ng Panginoon na manatili tayo na kahit sa ganitong pagkakataon, masyadong ano po si Lord masyadong magaling po talaga ang ating Panginoon. Gumagawa siya ng mga paraan upang hindi tayo mapigilan sa ating mga gawain. Kagaya po niya ng mga online church services natin, mga sa mga live stream na ginagamit niya para makapag-share tayo ng mga Word of God. So next po, dwell in His presence, do not panic. We might be shaking when the world shakes because we're so attached on it. So sabi po nila, kaya po siguro tayo na nasi-shake kapag ang mundo ay dumaan sa ganitong pagkakataon dahil masyado tayong naka-attach sa mundo. Amen po. Pero kung pag nasi-shake tayo sa masyado tayong nasi-shake kapag may mga ganitong pangyayari sa mundo natin, dahil masyado tayong naka-attach sa mundo. Kagaya po sa ating trabaho, kapag tayo ay masyadong loyal sa trabaho natin, masyado tayong naka-attach sa trabaho natin, sa mga boss natin, kapag may konting problema, masyado tayong masishake dyan. Medyo masishake tayo dyan. Masyado tayong magiging affected. Kagaya sa sport, kapag masyado tayong naka-attach sa sport at masyado tayong loyal sa ganyang gawain, at pag dumating yung finals at di natin nakuha yung gusto nating championship, masyado tayong magiging affected. Kagaya rin po sa family. Kung masyado tayong attached sa family natin at nagkaroon ng problema, malamang yan, sobra tayong affectado dyan. Sa loved ones din natin, kapag nag-break up tayo, bakit mahirap mag-move on? Kasi masyado kang naka-attach dun sa mahal mo eh. Amen. Di ba? Masyado kang naka-attach sa mahal mo, kaya masyadong mahirap mag-move on. Dapat pala, hindi tayo masyado naka-attach. Even sa church natin, kung masyado tayo naka-attach dyan, naka-move on na raw po siya. So bakit tayo naapektuhan? Dahil masyado tayo naka-attach doon. Dapat pala, blessed are those who dwell in your house. They will be praising you. Dapat pala, hindi tayo nakadwell or hindi tayo nakatouch masyado sa mundo, kundi nakatouch tayo kay Lord. Amen. Sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. Di ba? Malinaw po dyan na kapag tayo ay nakatouch sa Panginoon, hindi lang tayo masishake, hindi lang tayo maapektuhan ng pangyayari sa mundo. Mananatili tayo naka-stand firm sa ating pananampalataya at higit sa lahat, magbe-bear pa tayo ng mga fruits. Amen. And sabi po dyan, for without me, you can do nothing. As a Christian, without Christ po, matitira I-A-N again. It means I am nothing. But if you're not attached on this word, whatever happen on it, you are still stable. Amen? Tunay nga po na kung hindi tayo nakatouch sa mundo, even mag-shake man yan or anumang klaseng virus, anumang klaseng lockdown or perilous time na yan, mga ganyan mga pangyayari, hindi tayo maapektuhan dahil nakakapit tayo because we attach to God, the unshakable God. Amen. Doon po tayo kailangan mag-dwell o kailangan maging attached ng higit sa lahat. Don't panic, pahabol po sa dulo nun. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world give do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Tunay nga na may peace din po na mabibigay yung mundo. Or kagaya po ng mga government official natin, may tulong sila na ibibigay. Amen. Thank you for that po. Salamat sa mga suporta nila or mga reliefs na nabibigay sa mga nangangailangan talaga. But kagaya ng peace na nagmumula sa Panginoon, tulong din po niya na talagang walang katumbas or hindi kagaya ng makukuha natin sa mundo. Dahil yung peace na binibigay ng Panginoon is everlasting. Hindi lang po pang ngayon or hindi lang pang isang linggo. Kumbaga, pang matagalan po siya talaga. Na masasabi natin na hindi na tayo matatakot talaga.
Amen. So, continue to dwell in the presence of God. Even sa ganitong sitwasyon po, masigit natin kailangan si Lord. Oh, offer a prayer for everyone's safety, especially sa mga frontliners natin. Hindi man natin sila kamag-anak o hindi man natin sila kilala, or else meron tayong mga kamag-anak na frontliners, nurses, or mga soldiers dyan. Let's pray for them. Let's offer a prayer for everyone's safety. 1 Thessalonians 3:12, love other as Christ loves us. Yan po yan. Ang sabi po doon sa 1 Thessalonians 3:12, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Kung gaano po tayo minahal ng Panginoon, ganun din po natin mahalin ng ibang tao through prayers. Diba? Wala naman pong mahirap doon na isama sila sa panalangin dahil alam po natin kung gaano kahirap yung pinagdadaanan nila. Maka nakikita natin sa news, medyo talagang maaawa po tayo, maantig po yung puso natin na kapag naririnig natin na may mga nurse, may mga doctors na sumusuko na sa kanilang trabaho, di ba? So wala naman pong mahirap sa panalangin na isama man lang sila sa ating mga prayers. Sabi po sa Job 42:10, ito po si Job, masyadong famous na to. Dahil gamit na po yung buhay niya. If you pray for your friend, what happened? And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friend. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Dahil sa pananampalataya ni Job sa Panginoon, dahil sa panalangin niya sa kanyang mga kaibigan, anong ginawa ni Lord? Mas higit pa doon sa nawala yung binigay. Dinoble ni Lord kung ano yung mga nawala sa kanya. Dahil sa panalangin. So, kung sa sitwasyon na ito, may mga nawala sa atin at patuloy pa rin tayo nanalangin, walang imposible dahil yung Diyos ni Job, nung mga panahon na yan, yun din po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po. So, walang imposible sa Kanya. Patuloy lang tayo manalangin para sa kapwa natin. After you pray for others, hindi lang pala doon matatapos ang gusto ni Lord. Hindi lang pala dapat sa panalangin. 1 John 3:17 and 18. But whoever has this word goods and sees his brother in need and shut up his heart from him, how does the love of God abide in him? Kung ikaw pala ay nakakaluwag-luwag sa mundong ito at nakita mo yung brother mo or sisters mo, mga kapatiran mo na nangangailangan at inisnab mo sila, binaliwala mo sila, paano masasabing mahal mo yung Diyos or paano masasabi naka-abide ka sa Kanya kung hindi mo ginawa yung gusto niya? Sabi po sa verse 18, my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. So, walang masama sa prayer, makakatulong ang prayer, pero in case na ikaw yung nakakaluwag-luwag or meron sa buhay or something, gusto mong makatulong in kind, hindi lang kailangan sa word at in tongue. Maraming taong ginagamit si Lord na talagang nagbibigay ng tulong. Hindi lang through prayers, kumbaga mga relief goods na nagmumula sa kanila. So malaking tulong po yun sa mga ibang tao. Sabay natin na sharing ng love ni God. So mas powerful yun. When you pray for others, God listen to you and blesses them. So kapag nanalangin tayo, alam natin na pinapakinggan tayo ni Lord at binebless ni Lord yung taong pinagpe-pray natin. So remember, when you are safe and happy, wag nating sabihin na kapag tayo nandun sa sitwasyon na masaya tayo at ligtas tayo, wag nating akuin na, ay, dahil magaling ako dahil malapit ako sa Diyos kaya ako nandito Isipin din natin na meron someone's praying for us, di ba? Dahil alam natin may nananalangin sa atin kaya tayo ligtas sa araw-araw. Para sa mga frontliners natin na nandyan at sakaling makapakinig ng message na ito, merong mensahe dyan na don't give up, think for them. Marami pong nananalangin sa inyong mga frontliners na talagang nananalangin ng buong puso sa inyong kaligtasan. Alam namin na mahirap yung trabaho ninyo, alam namin na dumadating kayo sa point na talagang sumusuko na kayo.
Pero sana po, don't give up po dahil marami pong nananalangin para sa inyo. So makakaya po natin to, malalagpasan natin. So, ganun po sa sitwasyon natin ngayon. Huwag kang gumibap kasi matatapos din to eh. Marami na nananalangin para sa iyo. Huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang tayo. Amen. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, comfort each other and edify one another just as you also are doing. One of the benefits of praying is experiencing the peace of God. Kapag nananalangin pala tayo, nagkakaroon din tayo ng peace of God. Philippians 1:9. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. Philippians 1:19. For I know that through your prayers and God's provision, the Spirit of Jesus Christ that was happened to me will turn out for deliverance. So deliverance for saan po ba yan? Sa takot at sa worries natin. Kapag nanalangin po pala tayo, nandun yung pagkalaya natin sa takot at sa pag-aalala. Dahil ibinigay na natin sa Diyos kung ano man yung alalahanin natin. Nandun na yung masasabi natin na kaduktong puno, parang kaduktong po ng verse nung kanina sa He prepare a table for you in the presence of the enemy. Paano mo masasabi talagang nagtitiwala ka sa Diyos na hinainan ka niya sa gitna ng mga kaaway mo? Nandun yung kapag kumain ka, nandun yung nalalasap mo yung pagkain habang nasa gitna ka ng mga kalaban mo. Nandun siya na talagang nakaprotekta sa iyo, na nagsasabi sa iyo na ako nang bahala rito. Stay calm ka lang dyan. Kumain ka lang dyan. Akong bahala sa iyo. Doon natin masasabi na full talaga yung tiwala natin sa Panginoon. Kapag nakakaya na natin kumain sa gitna ng mga kaaway natin. Amen. W, wait and be patient. These two will pass. Kapit lang, besh. Matatapos din to. Amen. We believe that there's a time for everything. Ito po sa Ecclesiastes 3:1-8. Dito po natin makikita yung mga negative side and positive side na mangyari. Kagaya nito. To everything there is a season, a time for everything, every purpose under heaven. Verse 2, a time to be born and a time to die. Madami nangyari yan. A time to plant and a time to pluck what is planted. Verse 3, a time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stone and time to gather stone. A time to embrace and a time to refrain from embracing. This time medyo magkakalayo po tayo para tayo yung mga bato na ikinalat, di ba? At darating din yung time na mag-iipon-ipon din tayo at magpupuri tayo na sabay-sabay kasama sa kalagitnaan ni Lord, di ba? Sama-sama tayo, magpe-praise and worship tayo ulit na magkasaba. Hindi na tayo through mga ganito, through social medias or mga live stream. Verse 6, time to gain and time to lose, time to keep and time to throw away. A time to tear and time to sow, time to keep silence and time to speak. A time to love and time to hate. Time of war and a time of peace. Kagaya po sa sitwasyon natin, medyo dumating tayo sa time na may takot tayo. Darating din yung time na sasagana ulit tayo at sasaya tayo. Magiging masaya ulit ang mundo, magiging ligtas na ulit ang mundo. Always remember, God's time is a perfect time. So if you facing perilous days, don't lose hope. Everything will be fine soon in God's perfect time. Amen. Kapit lang, manalig lang tayo sa Panginoon. Alam natin na may hangganan naman talaga itong itong pinagdadaanan natin. Hindi naman sinabi dun sa, di ba, sa Ecclesiastes, hindi naman niya sinabi yung puro negative sides eh. Nagsabi rin po siya ng mga positive na magagandang pangyayari na timing. So, hindi naman po matatapos ang buhay natin na sa ganitong sitwasyon lang. Darating ang time. And the perilous days will be a glorious days. Diba? Amen po. Na darating ang panahon na wala nang pain, wala nang hatred, wala nang fear. Darating ang panahon na yun. At sabi natin na yun yung glorious day. Kasama natin si Lord.
Last po, nurture our personal relationship on Him. Although tayo bilang Christian, meron na tayong relationship sa Kanya, kailangan natin i-nurture. God is so good. He prepare and fix our schedule. Amen? Wala na tayong excuses. Ganun kabuti ang Panginoon. Ginamit niya itong sitwasyon na to para mula yung ma-excuse natin. No works, no overtime. Hindi na natin madadayla kila pastor. Pastor, di ako naka-attend kasi may work ako eh. Hindi ako naka-attend ng Bible study kasi overtime eh. Di ba? Or no parties, no hangouts with friends. Hindi na ako naka-attend ng Bible study kasi may party o pinuntahan or may lakad kami ng ganito, ni ganyan. So, no more excuses at all. Hindi na tayo makakapag-excuse. Dahil this time, ito na yung time na ginawa ni Lord na tayo magkakasama sa loob ng bahay, di ba? Make your life or Christian life productive and use this situation to spread God's love and His Word. Amen? Gamitin natin yung sitwasyon na to na nasa bahay lang tayo eh. Huwag natin sayangin yung time. Huwag natin sayangin yung ilang oras natin na nakahiga lang or wala tayong ginagawang kapaki-pakinabang or mas makakabuti sa gawain natin or sa relasyon natin sa Lord. Sabi sa Proverbs 3:1 and 2, My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands, for length of days and long life and peace they will add to you. So, huwag natin hayaan lumipas ang bawat araw na wala tayong nagagawa. Gamitin natin yung mga katuruan na natutunan natin para i-share sa ibang tao. Lalo na sa panahon na ito, mas kailangan nila makilala si Lord. Di ba? Mas kailangan nila na mas malaman kung saan yung dapat na lapitan at sino dapat yung kanilang tatawagin. 2 Peter 3:18, But grow in grace and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Sabi yan, don't let be like a fig tree on the Bible. Ito po yung story sa Bible, di ba? Yung napadala si Jesus sa fig tree. What if kung madaanan tayo ni Jesus at tanongin tayo, anong nagawa mo ngayong almost 1 month na ang lockdown? Anong nagawa mo? Oh, wala kang nagawa. Sakali, tanongin, wala kang anong sasagot mo? Baka mangyari sa atin yung kagaya sa Netflix, movie marathon, FB, IG, and other social medias, mobile games, and TikTok. Sabi po natin yan, walang masama dyan. Nothing wrong about all of this as long as for glory of the Lord. Gamitin natin yung mga apps na yan to share the gospel. Pwede po tayo mag-post sa Facebook natin mga inspirational, spiritual videos or message, quotes. Sa TikTok may mga nag-share din po ng mga word of God or mga prayers. And wag po tayo matakot sa basher. Alam natin na nandiyan na yung basher. Lagi ko po sinasabi na huwag kayong mahiyang tumayo at magpagamit sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa mga basher dahil hindi naman po kayo yung bida rito eh. Hindi naman po ako yung bida rito. Kundi kung ano yung tinuturo or kung ano yung sinishare mo at kung sino yung sinishare mo sa mga makakapakinig, di ba? Yun is si Jesus Christ. So, huwag po tayong matakot na yung mga i-bash or mga nandiyan na yan, kasama na yan. So, use this moment to share God's word to other, especially inside your family. Amen. Ito po ang pinaka-challenge sa atin ngayon, this time. Huwag po muna tayong lumayo. Ginawa ni Lord at ginawa ng gobyerno na mag-lockdown or magsama-sama tayo sa loob ng bahay kasama ang ating mga pamilya. Marahil po, hindi lang po ako yung mga may ganitong sitwasyon na hindi buong pamilya nila yung Kristiyano eh. Hindi buong pamilya nila nakatanggap na kay Lord. Marami pa po silang kamag-anak or mismo sa loob ng pamilya nila na hindi pa Christian. So gamitin natin itong moment na to, itong lockdown na to, para ma-sharean sila ng salita ng Diyos at ipakilala ko sino talaga si Lord, di ba? Sa buhay natin. Gamitin po natin yung moment na to, gamitin natin yung pagkakataon na to. Dahil pag natapos tong lockdown na to, I'm sure may kanya-kanya na naman silang plano. May kanya-kanya na naman silang lakad, may kanya-kanya na naman silang gustong gawin. At magiging excuse na naman sa atin yan para hindi natin sila masyaran. Di ba? Imaginein po natin na once, di ba, inaaral din po natin, tinuturo nila pastora na yung sinasabi nating
ah, yung tinatawag nating rapture. What if kung mangyari yon at nasa langit na tayo, makikita natin na nandun yung mga church family natin, nandun yung mga brothers, sisters natin, or mga kaibigan natin na Christian, nagpupuri na sama-sama at masaya. Tapos hinanap mo yung magulang mo, wala ron, di ba? Parang napakalungkot na hindi sila na-sharean, hindi mo sila na-sharean, hindi mo nagamit tong moment na to para i-share sa kanila yung mabuting balita, hindi mo sila napatanggap. So this time, kagaya po ng mga Facebook challenge kanina natin nakita, or mga quiz. Oops. Hindi pala nakita yung last picture. So, pupost ko na lang po sa GC natin. Hindi nalagay yung picture. Meron akong ginawang challenge eh. Masyado kasi kagaya po ng mga Facebook challenge, meron po ako naisip na magandang challenge para sa atin, para sa mga kagaya nating manggagawa ng Diyos or mga mananampalataya. Ito pa, Accepting Jesus Christ Challenge, Family Edition. Di ba kagaya po ng mga challenge kanina sa Facebook ay post 2 picture, short hair and long hair, post the family, sibling challenge, di ba? Post yung mga kapatid. This time, we try Accepting Jesus Christ Challenge, Family Edition. Lead your relatives to accept Jesus Christ as their Lord and Savior, more relative as you can. So yun po yung challenge natin. I try to post it po later. So, yun po yung challenge sa atin ngayon. This time, gamitin natin tong moment na to, gamitin natin yung lockdown para mapatanggap natin yung mga mahal natin sa buhay. Especially talaga yung nasa loob ng pamilya natin. Amen. Ito, review lang po natin. L, listen to God's voice and reflect. O, obey His word and His teaching. C, call on God's name and be calm. Know what the purpose of all this. Dwell in His presence. Do not panic. Offer a prayer for everyone's safety. Wait and be patient. This too will pass. Matatapos din po lahat ito. Magiging maayos. And nurture our personal relationship with God. Amen po. God bless everyone. Tawagan ko si Pastor. Baka po may gusto idagdag.